Ay, hello, kumusta ka? Guys, ito na guys ang pangako natin guys dahil nangako tayo na i-upload natin ang ating recipe tutorial, video tutorial dito sa ating Fundy Show sa ano. Ito na guys Tandaan nyo mabuti guys ang ating sharing ngayon dahil ito'y napakalaking tulong ito hindi lang sa mga beginners o kaya dun sa gustong pangmeryenda lamang. Oo. At halimbawa naman, gustong-gusto nyo talagang gawin ito, sundan nyo lang, tapusin yung ating video, sundan yung mabuti ang ating mga nilalagay at ang ating procedure. Ayan na. Unang-una talaga siguro, kung lagi kayo nanonood sa aking mga videos, ito'y madalas talaga naglilibadura ako, no? O dahil pagsisiguro yan na maging maganda ang ating dough dyan. Dahil hindi po ako gumagamit ng improver, o nasa inyo po yan kung lagyan po ninyo, pwedeng-pwede naman po yan. At preservatives, wala po akong ginagamit. Pero ito yung na-observe ko, within 3 to 4 days, ay okay pa rin ang ating tinapay. Napakaganda pa din. Ayan tingnan nyo mabuti guys. By bawat patak tayo, meron tayong mga ano dyan meron tayong tamang sukat. Oo. Hindi nyo mahanap yan dahil nandyan talaga mismo kompleto yan. At sa akin na nakagawian, tunawing mabuti ang ating, ayan ang aking asin, pinahuli ko na lang yan. Oo. Dahil yan ay pag-unahin natin ang asin paglagay sa ating libadora, maaring ito'y bumagal ang pag-alsa nito. Ayan, may kasama na rin yang powder milk or milk boy dyan sa ating flour, dyan ko na nilagay ang milk boy. Yun ang mga yes natin, doon lang mismo din. Basta tandaan natin, magtira tayo ng konting flour para ating das mamaya sa ating sandaling minamasa na natin. Ito guys, sabi ko sa inyo itong ating pagmamasa or 10 to 15 minutes, pwedeng-pwede na. Oo. Kung titingnan yung mabuti, ito'y hindi natin pinopass forward, ito'y alalay lamang. Makikita nyo ang lambot ng ating dough. Okay? Ayan tingnan nyo halos tubig. Dahil sinisiguro ko lang talaga dyan na hindi na ako magdadagdag pa ng tubig dahil kamay ko na rin yung arena na aking ginagamit. Kaya tansya ko na talaga yung tubig na aking ginagamit. Pero pag sa inyo, alalay lang muna ang tubig para hindi magiging lugaw. Malay mo naman may arena kayong hindi matakaw sa tubig o di lugaw-lugaw ang iyong timpla ngayon. Kaya alalay lang. Basta ganyan. Tingnan guys. Ganyan kalambot ang dapat sa ating dough. Dahil dito, pag once na luto na ito guys, napakaganda. Wala po kayo talagang hanapin. Sa lahat na nanghingi ng recipe nito, sa lahat na naghintay guys, mga ka-baker, sigurado yan, malaking pakinabang po sa inyo ito. Oo. Kung mapapansin po ninyo, sa lahat nating mga video tutorial, recipe tutorial, hindi talaga ako halos gumagamit ng cups. Okay? Dahil gusto ko talaga magiging accurate ang inyong pagtitimpla. At halimbawa naman, gumagawa na kayo ng mass production gamit ang ating recipe, abay, hindi na kayo mahirapan pag mag-costing. Kasi nga, per grams ang ating gamit, napakadaling kwentahin. Oo, hindi na kayo magtutal-tutal pa, na ganito, pagsamasamahin nyo dahil ita-times nyo lang kung ilang grams, pwede na kayong mag-costing dyan. Lahat ng ito guys, kukwentahin yung mabuti. Dito naman kasi sa ating timpla, very low costing lang talaga. Napakababa. Ayoko talaga sa aking mga recipe na bibigyan kayo ng mamahalin or maraming ingredients kasi mahirapan kayong magbenta. Or kahit na nga siguro pang merienda, magmerienda tayong ganyan. Ang mahal naman ng mga hinahalo nito. Ang dami namang hinahalo. Dito guys hindi rin ako naglalagay ng eggs dyan. Oo, hindi rin. Pero nasa inyo optional yan. Pwede rin kayong maglagay. Maglagay ka ng improver, pwede rin. Nasa inyo po yan. Pero pag masundan nyo lang aking recipe na to, ang aking mga ingredients napakaliit lang, pero napakaganda guys. Ayan yan, tingnan nyo mabuti Ganun lang ako magmamasa. Oo, sa ating mano-mano. Mahalaga kasi dyan ang ating tinitirang flour. Diyan lang ako, para lang ako diin-diin lang dyan. Diin-diin habang binibuang aking kamay. Dinidiin-diin lang yan. Malinis ang ating kamay in fairness Okay. Pag sa inyo na rin syempre, ayan guys hindi halos nangalahati sa ating planggana ang ating dough. Ngayon, babalutin natin yan within 1 hour. Tingnan nyo lang guys ang ating dough na ngayon. Halos sisirain na niya ang ating
nilalagay na plastic sa ibabaw. Meaning, napakaganda ng kanyang alsa. Oo. Yan ha. Ayan pa ganyan, may hangin yan, papatayin natin ng konti. Oo, lagyan natin ng area para hindi didikit sa ating kamay ha. O yan. Ayan natin gagawin. Yan, tanggalin natin yung hangin. Oo. Para atin naman niyang bibilogin ulit. Oo. Ayan, wag nyo, pag ganyan ha, wag nyo munang dire-diretsuhin pagka-figura. Oo, wag muna ha. Wag muna kayong diretso figura dyan. Kailangan muna dyan, bibilogin natin ulit. Nasa inyo kung ilang kilo per divide sa inyong gawa dyan. Basta sa akin yan, ginawa ko siyang 350. Oo, 350 yan ang ating, sa loob ng 1 kilo nating minamasa, binibilog ko siya ng 350, tapos dinidivide ko lang pag, ito ya, tingnan nyo mabuti ha, hindi na ako dito nagpipigura. Ayan lang aking ginagawa guys ha, para kuminis ha. Oo. Sa ganung paraan, kasamang ating dust flour dyan, sa ganyang paraan, tingnan nyo mabuti ha. Sundan nyo lang. Napakaganda. Diyan pa lang, kumikinis na siya. At syempre, dahil namamatay na yung alsa dyan, halimbawa, dyan, pag pinapaalsan nyo ulit, kikinis na po yan. Ayan ang ating mga procedure. Tingnan natin. Napakadali lang. Oo, napakadali lang talaga. Oo. Mekos-mekos ng konti. Titingnan mabuti. Bibilog-bilugin mo yan. Pagkatapos yan, iset aside natin. Sandali lang. Pwede nyo yung 10 to 20 minutes yan. Pwede nyo nang ilalagay sa molder. Sa akin na, no need ko nang pigurahin yan. Pero nasa inyo, optional pa din kung pipigurahin po ninyo. Ayan, ang ganda na niyan. Ang ganda ng bilog, ang kinis na niya. Okay? Tingnan mo guys ha. Sa ganung paraan, ayan, i-divide ko na yan ng 4. Dahil ang molder ko dyan ay molder ng testi natin na 300 ang capacity ng timbang. Pero sa akin, gusto ko naman kasi na hindi talaga siya sobrang alsa. Dinagdagan ko siya ng 50 grams. Ayan. Tingnan mo ha. Pinuputol ko lang yan. Nilalagay ko sa molder. Pero huwag niyong kalimutan mag-grease sa inyong molder ha. O kahit shortening or butter na unsalted. Ayan lang. Ganyan lang kadali guys. Ganyan lang. Ngayon naman, kailangan lang talaga dyan ha. Kailangan lang talaga dyan. Titingnan yung mabuti kung tama ba ito sa sukat o sa inyong molder. Kahit naman anong molder dyan, kung pang merienda lamang ninyo, kahit bilog man yan, kwadrado, or ano man, pwedeng-pwede. Pero kung pang benta ninyo, kailangan uniform dapat ang inyong gagawin. Okay? Yan lang ha. Sa loob ng 1 oras or 1 oras mahigit, depende sa inyong klima dyan ha. Pwede nyo nang isa lang yan sa 150 na init. Lulutuin nyo lang yan sa mahigit 20 minutes lamang. Yan, di ba? Kung makikita po ninyo, huwag nyong isa lang na halos lampas na sa ating lagayan. Halos sa may kunting natitira lang bago siya umabot sa ibabaw para pagsalang na natin, sakto lang siya, hindi siya over-rice. Dahil sobrang lambot nga ng ating dough. Tingnan nyo, ididiin ko ha. Tingnan nyo, di ba? Bumabalik, sobrang lambot talaga. Yan, pinapalamig ko lang konti ang style dyan. Kung hindi kayo makagawa ng buttercream, set lang kayo ng butter mula sa ref na lumambot siya na kaya nyo ng i-5 na ganyan. Ganyan. Para buburan nyo na lang siya, dadas nyo yung sugar dyan. Kaya napakadali bago nyo lagyan ng cheese, ng keso. Okay, di ba? Napakaganda ng kombinasyon talaga ng ating pandesyosa. Napakaganda guys. Super yummy talaga. Pag subukan ninyo ito, magbabalik kayo ng feedback sa atin guys. Napakaganda ng ating pandesyosa. Okay? Ito guys, pwedeng pang negosyo, pang merienda, or pang mass production talaga pag meron kayong pa-order nito guys. Napakaganda. Nasa yan, bilogin yung gagawin, mahaba man yan, or anong klase. Basta nakuha nyo ang tamang sukat ng ating recipe procedure, panalo kayo guys. Hahatiin natin para malalaman talaga natin ang ating sinasabi kung talagang malambot, So sana guys, huwag niyo kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page at ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much.